Eve section B. So ngayon ay nag-create ako nitong video para maging reviewer nyo para sa bukas. So ngayon ay magpapakita tayo ng mga example ng puro ano na lang ipapakita dito ni sir, mga computation, mga solving, yung mga example na katulad ng question bukas. So, tapos ituturo lang natin dito kung paano. Okay? So, first is, I advise na sana ay knows nyo yung about sa mga SI unit. So, di ba? Pag sa length, ang SI unit natin ay meter. So, wait lang ha. Ang length natin ay TH. TH ang ating spelling. So, ang SI unit natin ay meter. Pag sa mass, ang SI unit natin ay kilograms. Kapag sa temperature, ang SI unit natin ay Kelvin. Kapag luminous intensity, that is candela. Kapag amount of substance, that is mole. Okay. So now, dapat familiar kayo dito sa mga SI unit. Kasi may isang question dito na tinatanong kung alin ang SI base unit. So if ever na familiar kayo dito, sa length na meter ang kanyang SI base unit, kilogram sa mass, Kelvin sa temperature, luminous intensity CD, mole, amount of substance. Tapos meron pa tayo sa electric current, that is ampere. Tapos sa ano pa nga yung isa? Sa energy. Yan, kasama din ng energy. So bali ang energy hindi siya base unit. Derive na po itong joules. Kasi may formula tayo ng energy. Okay? So now, sana alam nyo rin ang pagkakaiba ng base at saka derived. So pag sinabing base, they are single unit lang po. Hindi sila dinerive from the equation for the formula. For example, meter. For example, kilogram. For example, centimeter. Yan. Mga base lang po yan kasi single lang po sila. So, if itong meter naging meter cube, yan na po yung derived. So, this meter cube is ang kanyang pinakang physical quantity ay nire-represent ng mga may cube kasi ang volume. Kasi 'di ba, ang volume is equal to length times width times height. So ano ba ang unit ng ng length? 'Di ba siya ay meter? Tapos ang unit ng width meter, tapos ang height ay meter. Pag minultiply niyo yung tatlo, that is meter cube. Okay? So yan po yung mga example ng mga possible na concept or mga concept na kailangan na i-knows nyo dun sa sa tungkol sa measurement. So pag base po, again una, familiarize kayo muna sa mga SI. Ito yung mga SI unit. Okay? So next is, alam nyo rin po dapat ang difference ng base at saka derived unit. When we say base, they are single, at kadalasan hindi naman sila dinerive from the equation or formula. So ang meter cube po, meron pong formula po to get meter cube. That's why that is a derived unit. How about the centimeter squared? This is the unit for area. So may equation for centimeter squared. Area is equals to length times width. 'Di ba? Yung centimeter times centimeter equals centimeter squared. Okay? So that's why ang mga mga base unit, they are single, walang equation para kunin sila. Samantalang ang derived ay nagtitriple, nagdodoble. So example po niyan yung cubic centimeter or yung cc.
Yung cc po kasi, kadalasan yan makikita natin, mga medtech, sa syringe. Kunyari, may papaturukan sa inyong pasyente, or may kukunan kayo ng dugo, 3cc, 4cc. Ang ibig sabihin kasi ng cc ay other term for cubic centimeter. Which is also equivalent to 1 ml. To ml. Sorry. Ang cubic centimeter po ay equivalent to ml sa water. Pero hindi ko lang sure sa ibang type ng liquid kung ano siya. Okay? By the way, common concept po pag base ay mga single unit lang sila, walang equation na ginamit para makuha yung mga yan, single lang talaga. Kapag derived, itong derived ay mga base unit na in-include sa isang equation, kaya sila nagkameron ng ng mga cube, squared, or yan. So, ang derived unit ay galing sa base unit. Yung mga base unit, pag ginamit sa equation, magiging derived sila. Okay? Another example ng derived, di ba, yung meter per second ay unit ng anong quantity? That's the unit of speed or velocity. Di ba? That's the unit for velocity. So, di ba ito ay parehas base unit, yung meter at saka second. So, di ba velocity may may unit na distance over time. So, that's why velocity or meter per second is also a derived. Okay? I hope you know those the concept, kasi may mga question regarding these concepts. SI unit, base unit, tsaka derived. Okay? Next is, I know you are practice nyo na ang conversion of units. So, madami po tayong conversion of units pagdating dito sa prelims bukas. So, that's why you should know how to convert units and analyze problems. So, meron ditong problem na about sa graduated cylinder. Okay? So, hindi ito yung eksaktong nasa exam nyo, pero I show how to get the answer here in the video. That's why kung mapapattern nyo dito ay maano nyo na rin, makukuha nyo na rin bukas yung sagot. Okay? Okay. So, meron daw irregular solid. Irregular solid. No? Tapos, yung graduated cylinder may liquid. Yan, may liquid. For example, ang liquid natin ay nandito sa 10. Tapos ito 15. Tapos 16. Okay? So, yung solid kasi, yung mga irregular, paano natin makukuha yung kanyang volume? Ngayon, itong solid na ito, let's say for example, siya ay 3 grams. Ang hahanapin nyo dito ay density. So, ang density kasi ay mass over volume. Let's say for example, ito daw 3 grams. 3 grams pero irregular. 'Di ba? Paano mo makukuha yung volume? 'Di ba? Dapat susukatin natin siya ng yung volume na to. Paano makukuha yung volume nito? Masusukat niyo ba siya ng ruler? So hindi, kasi irregular nga yung shape niya. Hindi rin siya masusukat ng mga meter stick para makuha niyo yung length times width times height nitong irregular solid. Now, ang pwede natin gamitin diyan itong tinatawag na LDM method, or the tinatawag na liquid displacement method. Pag sinabi class na liquid displacement method, ito po yung method na ginagamit para makuha ang volume ng mga irregular solid. Titingnan nyo lang kung ilang ml ang itinaas. So, titingnan nyo, ang initial natin, let's say for example, ay 10 ml. Initial volume na yun, nung nilagay nyo tong solid, nilagay dito, umakyat yung tubig, umangat ng mga around, for example, yan, around 11, 12, 13. For example, 13, naging 13, that is the final volume. So, ngayon, ilan yung in-increase? So, kung i-minus nyo yung 10 sa 13, so, 10 minus 13 is equal to 3 ml. So, that will be the volume.
that will be the volume. So now, what is the mass? Ayun, 3 grams. Meron na tayo. So ngayon, kukunin natin ang, ang volume at saka yung density niya pala. Density is equals to mass ay 3 grams tapos ang volume ay 3 ml. So ang density niya ay equal sa 1 gram per ml. Now, hindi po yan yung sagot. Since conversion of units tayo, since kunyari nakuha mo na ito, yung density niya na 1 gram per ml. Ang tatanong sa inyo dun sa question is, what is that density in kilograms per liter? Yan po yung itatanong. Bale, una, ang gagawin sa inyo ng problem, ipapakuha niya muna iisipin niyo muna kung paano kukunin. So, dapat maalala niyo itong liquid displacement method. Kasi, saan kukunin yung volume? Di ba? Saan kukunin? Ang una, para makuha niyo yung volume, ima-minus niyo yung yung initial volume dun sa final. Which is, nag-rise yung tubig ng 3 ml. Ibig sabihin, ang volume nitong solid na to ay 3 ml. Yun yung tinatawag na liquid displacement. Now, pag nakuha nyo yun, pwede nyo na i-plug in sa formula 3 over 3. 3 grams over 3 ml. Kasi mass over volume. Okay? So now, ang tanong ay, i-convert nyo pa yan into kilograms per liter. So, di ba? For example, nakuha mo ay 1 gram per ml. Yan po yung lumabas sa ating computation, 3 grams. Diba? Ngayon, i-convert natin di ka naturo na naman sa inyo yung conversion nitong ganito. So, yung gram sa taas, yan, ilalagay mo dito sa baba para ma-cancel. So, gram. Tapos sa taas ang kilogram. Times. Yung ml naman sa baba, since nasa baba siya, ilalagay mo naman siya sa taas. Tapos sa baba ang liters. So, cancelin muna na, wag mo natin cancelin pala, lagay muna natin ng value. So, ang kilo ay 10 raised to 3. Tapos, kilo ay 10 raised to 3. Okay, ang milli ay 10 raised to negative 3. Okay? So, now, lahat ng nasa taas, i-multiply natin, which is, pag minultiply nyo naman itong lahat na nasa taas, yung 1 times 1 times 1 ay equal lang sa 1. Tapos, yung nasa baba, pag naka-exponential form po, pag minultiply po natin yung mga yan, anong ang ginagawa natin dito sa exponent? Ina-add, mina-minus. So, pag multiplication ay ina-add. Okay? So, positive 3 plus negative 3 equals 0. So, ang ibig sabihin, ang nasa baba ay 10 raised to 0, which is yung 10 raised to 0 ay equivalent sa 1. So, ang final answer natin ay 1 over 1. So, since 1 over 1 siya, hindi na po sinusulat yung 1 sa ilalim. So, the final answer is 1 kilogram. Wait lang kakancelin ko lang. Cancel gram, cancel, tapos ml, cancel ml. So, ang final answer natin ay 1 kilogram per liters. So, that's the final answer. So, hanapin nyo na lang sa option. Okay? So, parang inano lang kayo, pinag-solve lang kayo, pero yun din naman pala ang sagot. 1 din naman pala. Di ba, nakuha nyo dito, 3 divide 3 ay 1. 3 divide 3 ay 1. 1 gram per ml. Pero pag kinonvert mo pala sa kilogram per liters, 1 lang din mo pala. Okay? So, yan po ay example lang po sa sa conversion na. So, I hope ay master nyo na yung mga conversion. So, next po ay dito naman sa sa pagbasa. So, may video na ako ng pagbasa sa graduated cylinder, di ba? So, ulitin natin dito. So, ito paalala ko lang ulit kasi meron ditong mga items na tungkol sa pagbasa sa graduated cylinder. So, let's say for example, 1, 2, 3, 4, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5.
So let's say for example, yung ano niya binigay na measurement ng mga per lines na ito ay 10, tapos ang sunod ay 20, tapos sunod ay 30. Now, ang una niyo munang let's say for example, may given sa inyo, papalagay yung sukat niyan. Ito kunyari yung tubig. Okay? Pag ganyan yung curve niya, ibig sabihin ang kukunin niyo diyan yung lower meniscus. Lower meniscus po yung kinukuha ha. Pag pa-curve pababa yung tubig. Yan. So, ibig sabihin, ang babasahin natin dyan ay yung ito. Yan. So, ayun. Ano kaya yun? Ano kayang sukat nun? Now, ang unang step, di ba, minaminus natin muna yung yung nakikita nating number, ito, tsaka yan. So, minus yun muna. So, 30 minus 20 is equals to 10. Diba? 10 ml. Sabihin, 10 ml yung pagitan ng dalawang information na yan. So, ilang guhit yung sa pagitan nila? So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, mayroon tayong 5. So, yung 10, i-divide natin sa 5, which is equivalent to 2. Ibig sabihin, yung 2 ml, yung per guhit nito ay 2 ml. Okay? So, ibig sabihin, di ba ito 20, tapos itong sunod 22, tapos itong sunod 24, 26, 28, 30. So now tingnan nyo ngayon yung natin, line, kung saan umano. So di ba ito, yan, 22. So meron ka ng sure na value, which is 22. Yan po yung sure. Ang lalagay nyo sunod na digits, point, yung uncertain digit. Okay? So now, medyo hindi pala ito magpo-point pa. Kasi, kung mapapansin nyo, di ba pagkatapos ng 22, ito yung medyo nakakano dito. Pagkatapos ng 22 kasi, itong susunod na guhit ay 24. Now, ano kaya yung nasa pagitan ng 22 at saka 24 na number? Okay? Yung nasa pagitan ng 22 at saka ay 23. So, that's why ito ay 23. Now, ang tanong, siya ba ay saktong-saktong gitnang-gitna? If saktong-sakto siya na gitnang-gitna, kung gitna-gitna para sa siya ay 23.0. Andan nyo pag saktong-saktong gitnang-gitna. Pero pag hindi sakto sa gitna, ay, for example, umangat siya ng kaunti. So, magala na kayo magtansya dito sa uncertain digit kung siya ay 22.1, 0.2, 0.3. Okay, pwedeng 0.2. Kung siya ay hindi dito sa gitna at umangat pa ng konti. Pero paano naman sir pag bumaba dyan sa gitna? Ay hindi siya 23. Magiging 22 lang po siya. Okay? Bumaba sa gitna ha, 22. 'Di ba ang gitna nitong 22 at saka nitong 24 ay 23. Ngayon, kung bumaba siya dito, ay di siya 22 lang talaga siya. Tapos 22 point So, for example, para sa iyo ay 22.8. Yan. Kung bumaba naman siya doon sa gitna. Kung umangat naman siya ay di 23 point Pero kung saktong-sakto naman siya sa gitna, 23.0. Kasi gitna ng 22 at 24 ay 23. So, 23.0. So, yan lang po yung pagbasa. Okay? So, ang final ko dito, parang saktong-sakto sa gitna. So, 23.0. Yan po yung pagbasa sa graduated cylinder. Meron tayong 2 sure digits, tapos meron tayong uncertain na isa. Okay? Now, meron po ditong question about sa plunger. 'Di ba? Ito yung ating pangturok, yung mga medtech. Yung pinakang syringe na pinantuturok. Yan. Tapos yan. Ito yung nilalagyan niyo ng for example, blood sample or Tapos ito may plunger, yung nyo. Tapos 'di ba sa loob meron siyang plunger. Tapos may ganito siya eh. Yan. Yun, tapos pa-curve siyang ganun. Okay? Now,
Tapos, dito guys, meron siyang sukat, di ba? Example, 10 ml, ano yung ano mo. So, ang number 1 mo dyan, nasa taas. Number 1. Okay, number 1. Tapos, for example, ay 2. Tapos ay 3. 3. Tapos ay 4. Tapos ay 5. Tapos 6, 7, 8, 9, and 10. For example, 10 ml siya na ano. So, meron siyang mga increments pa ulit sa pagitan na ano. Yan. 5 guhit pa at ano. Now, alin po dyan yung binabasa? So, dito sa una kong ano, di ba yung curvature? Kasi, yan talaga yung tubig. Ito, yung curvature na yan, yung baba. Pero pagdating sa syringe, hindi po itong curvature na ito. Hindi yan. That's not the ano, the readings. So ang reading po natin diyan ay itong gitna ito. Yan, yung pantay na yan, yung taas. Diyan po tayo babasa, ha? Kasi ito, yan yung part ng plunger, yung plastic na pinangpupush dun sa dugo. Pero ito po, hanggang dito po kasi yung dugo talaga niyan. So ito po dati babasahin. So ang sukat po nito ay hindi 4, hindi po dito sa 4 point something. Ang sukat niyan ay 5.00. Ha? That is 5.00. So that's the real measurement. So ang babasahin natin ay ito. Okay, pagdating sa plunger. So yan yung correct. Hindi ito. Hindi ito. Okay? So that's all po muna for this video. So I hope ay nakatulong sa inyo itong video na ito. Then na-upload ko na naman yung ano, yung tungkol sa pag-a-add ng mga yung operation ng significant figure. Ano? So ito lang po ay inad natin kasi dito na discuss doon. Thank you and God bless.